Mapagpalang araw. Happy Lord's Day. Dito po tayo sa Barangay 96. Meron akong hawak na Biblia. Manifest New Testament. Tayo po ay magbubulay ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay magandang binabahagi sa social media. Unang-una, sa panahon natin ngayon, napakalaki ng technology natin. Yung iba nga ginagamit ng technology sa masama scam. Pero mas gamitin natin ang salita ng Diyos through social media. Kagaya ng YouTube. Ngayon, ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, lahat. Sa Roma 3:10, ayon sa nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. Ganyan po ang nakita ni Apostol Pablo sa kanyang panahon. Nakita niya po ang tao sa kanyang pangangaral, kaya sabi niya po, walang matwid kahit isa. Bakit po walang matwid kahit isa? Tignan po natin yung mga kasunod na mga talata. Sa verse 11, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. 12, ang lahat ay lumiis na landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. 13, ang lalamunan nila tulad ng libingang bukas. Ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya. Dila nila ay makamandag na parang hulupong. 14, puno ng panunungayaw at masasakit na salita ang kanilang bibig. 15, matulin ang kanilang mga paa sa pagbubuo ng dugo. 16, parang dinahanan ng salot ang kanilang madahanan. 17, hindi nila alam ang dahan ng kapayapaan. 18, ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Yun. Itong mga binanggit ni Apostol Pablo na ito yung nakita niya sa panahon niya. Kaya sinabi niya, walang matwid, wala kahit isa. Ganyan na po pala ang kasama ng tao panahon pa ni Apostol Pablo. Si Pablo po ay namatay 46 AD. Between 46 AD and 48 AD.
Nakita na niya po yung ganitong ugali, katangian, pagkatao ng tao. Anong sabi niya? Sa 12, lahat lumihis sa landas at nagpakasama. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Pagdating sa salitang mabuti, ang sabi po rito, ganito, 7, 12, Roma 7:12. Ang kautusan ay banal at ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. So, yung mabuti po, dito din natin kukunin sa Biblia. Ano yan? Salita ng Diyos. Ibig sabihin, ng mga tao po noon, hindi nila pinabubuhay ang salita ng Diyos. Kaya nasabi niyang, walang gumagawa ng mabuti. Hindi po dahil yung halimbawa, nakita mo, gutom, pakainin mo, masama't mabuti yun eh. Hindi ganon. Yung mabuti sa Biblia, salita ng Diyos. Yun po ang hindi ginagawa ng tao. Parang sa panahon natin ngayon. Sa panahon ba ni dating Pangulong Duterte, gumawa siya ng mabuti? Kaya nga po siya nakakulong eh. Sa ICC, The Hague, the Netherlands. Kasi gumawa siya ng masama. Hindi niya po sinunod ang salita ng Diyos. Anong utos ng Diyos? Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Anong ginawa ni Duterte? Nagnakaw. Pumatay. Yan po ay nasa video yan. Sinasabi niya na siya ay nagnakaw. Siya ay pumatay ng tao. Kaya siya nakakulong ngayon sa ICC Netherlands dahil The Hague. Ano pa? Ang lalamunan nila tulad ng bibingang bukas. Ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya. Pandaraya. Salita lang nakakapandaya na. Yung mga scam, salita lang. Isipin mo, nung araw mayroong scammer na pumasok sa akin Facebook account. Sabi niya, maglagay ako ng 1,000, kikita ko ng 27,000. Napakagandang pakinggan, ano po? Yung 1,000 mo, kikita ng 27,000. Gusto niya raw makatulong. Sabi ko, gusto mo pala makatulong? Sige, pairamin mo ko ng 1,000 kako. Gamitin mo yung pangalan ko. Tulong mo yan. Pag kumita ko ng 27,000, kukunin mo lahat yun. Hindi ako paparte kako. Ikaw ang mamuhunan ng 1,000 sa akin, pangalan. Hindi naman siya, ayaw niya. Scammer. Kasi kung ako ang maglalabas ng 1,000, sigurado talo ako ron. Hindi ko man sila kilala eh. Nakakasigurado ba ako mananalo akong 27,000? Hindi rin. Sabi niya magtiwala ka eh. Sipin nyo,
Ba't ako magtitiwala? Hindi ko naman kakilala. At sa social media ko lang sila nakilala. Mahirap. Sa hirap ng buhay, maraming mga scam. Ikat lang kayo, kaibigan. Salita lang. 14, puno ng panunungayaw at masasakit na salita ang kanilang bibig. Yung pagmumura, panunungayaw. At yung mga masasakit na salita, liban sa pagmumura. Yung panlalait sa pagkatao mo, kaibigan. Ganyan pala sila no, na nakita ni Pablo. Matulin ang kanilang mga paa sa pagbubo ng dugo, yung paggawa ng krimen, pagpatay. Parang dinahanan ng salot ang kanilang madahanan. Yung madahanan nila, sinasalot. Alam niyo ba yung mga tulisan? Pag pumasok sila sa isang village, sa mga kabundukan, yung mga napapanood natin sa mga pelikula, pag iwanan nila yung lugar na yon, ayun ang sinasabi nito. Dinahanan ng salot. Kumbaga parang nabagyuan sila. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Wala silang alam sa kapayapaan. Wala silang kapayapaan. Ang gusto nila magulo. Magulong buhay. 18, pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. So maliwanag. Wala silang takot sa Diyos. Wala sa puso nila salitang takot sa Diyos. Kaya ang tao po, yan ang ugali po hanggang ngayon. Ay yung mga nanonood ng video ito, tingnan ninyo yung mga kalugar ninyo, mga kapitbahay ninyo, o kayo mismo, o mga kasambahay ninyo. Baka isa sila sa nabanggit dito. Kaya sabi ni Pablo, ayon sa nasusulat, walang matwid, wala kahit isa. Kita nyo po, sa panahon niya marami na rin tao, pero wala siya nakitang matwid kahit isa. Sa kanyang panahon, sa kanyang pangangaral, noong siya ay nakarating sa Roma, bansang Roma. Si Pablo po ay nangaral sa Roma. Siya po ang nakapangaral doon. Hindi po si Apostol Pedro. Si Pablo. Ganito nakasulat. Kaya yung nagsasabing si Pedro daw ang unang Santong Papa, hindi nga siya nakarating ng Roma, paano naman nagiging Santong Papa ng Roma yan? Si Pablo nakarating. Dito sa Gawa 28:16. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang humupa na sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Sa panahon na yan, si Apostol Pablo po ay nililitis sa kanyang pangangaral. Kaya pinahintulutan po siya ng pamalahan ng Romano na humupa ng bahay, at habang humupa siya, meron siyang isang gwardya. Anong sabi ni Pablo? 17, makaraan ng 3 araw, inyanya ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon sila, sinabi niya, mga kapatid, bagamat wala kong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno,
hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalang Romano. 18. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. 19. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Makakalaya na pala siya. Nagreklamo ang mga Hudyo, kaya lumapit siya sa emperador. 20. Nakagapos ako ng tanikalang ito. Tanikala pala ginagamit doon. Hindi posas. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Yan ang dahilan kung bakit iniling kong makausap kayo. 21. Wala kaming natanggap na sulat buhat sa Judea tungkol sa iyo, sagot nila. At saka babayan naman nating naparito ay wala nagbalita o nagsabi ng anuman laban sa iyo. Wala silang balita kay Pablo. Kaya nagpulong sila, tinawag niya yung mga matataas sa tungkulin noon sa kanyang inupang bahay o tinatawag na lang house arrest. Ngayon man, ibig namin mapakinggan ano ang masasabi mo, sapagkat alam namin kahit sa ay marami sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito, yung Kristiyano. Kasi po Kristiyano po si Pablo. Kaya nagtakda sila ng isang araw at maraming pumupunta sa tinitiran ni Pablo. Pagdating ng araw na iyon, maghapon siyang nagpapaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa pag-ahari ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng sinulat ng mga propeta. Sinikap niyang papaniwalain sila kay Jesus. Yan. 24. May naniwala at may hindi sa sinabi niya. Ganun po talagang pangangaral. Sa pangangaral po ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus, meron po talagang naniniwala at merong hindi naniniwala. Ako lang sa aking karanasan meron ako karanasan na ganyan Yung merong hindi naniniwala. Kaya lagi ko sinasabi noon, huwag ako ang tignan ninyo kako. Kasi kung ako titignan ninyo, makita ninyo ganito ang itsura ko, baka hindi kayo maniwala. Ang pakinggan ninyo, yung mensahe sa Biblia about Jesus. Alam niyo ba, yung pananampalataya ng tao kay Jesus ay nagsisimula yan sa pakikinig. Ganito ang nakasulat. Roma 10:17. Sabi ni Apostol Pablo, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Paano magkakaroon ng pananampalataya ang tao? Sa pamamagitan ng ng pakikinig. Kagaya ngayon, nangangaral ako, wala naman nakikinig dito, pero yung manonood ng video ito, sila po yung makikinig. Sila yung manonood ng video ito. Sana meron kayong matutunan, kaibigan. Sana meron kayong matutunan. Bakit ko sinabi meron kayong matutunan? Yung pananampalataya ng tao ay napakahalaga sa harap ng Diyos. Sapagkat ang pananampalataya ng tao, yan po ang hahanapin ng Diyos sa tao.
Hindi po hanapin ng Diyos kung ano ang meron ka. Kung mayaman ka, mahirap ka, maputi ka, kayumanggi ka, maitim ka, o ano man ang inyong kalagayan sa buhay. Ang hanapin ng Diyos ay ang pananampalataya natin. Panguli, Lucas 18:8. Ganito po ang mababasa. Ngunit, pagdating ng anak ng tao, ang tinutukoy po si Jesus, anak ng tao, kasi pinanganak siya ni Maria. Ngunit pagdating ng anak ng tao, sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. O, yun lang po ang hahanapin ng ating Panginoon. Yung mga taong nananalig sa kanya. Kaya pag hindi ka nananalig, delikado ka, kaibigan. Kaya pananampalataya ay bunga ng pagkikinig. Sana kayo pong manonood at makikinig ng video ito. Sana meron po kayong matutunan ayon sa kasulatan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin sa oras na ito. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Dito po tayo sa grotto. Ditong dulo ng, ano bang dulo ito? Yung kainan. Kainan yan eh. Yung kabuuan ng kalsada na yan, hanggang highway, kainan yan sa gabi. Ano ba, hindi ko alam, ano, may tawag sila dyan eh. Kung anong tawag nila, nakalimutan ko lang. Pero ito nasasakop ng Barangay 96. Sakop ng Barangay 96. May dumadaan, magtatanong tayo. Wala, lumihis siya. Basta sakop ng 96 ito. Ay, 96 nga ba? Opo, 96. Boundary ng 96 ito. Sige, God bless us all po. Bye-bye.